Yan po yung mga ano no, mga bulb po yan, mga electric bulb. So ito, DIY tayo ngayon no. Ito mga LED bulb ito no. So mag-DIY tayo no. Makita. Subukan nating i-DIY, gagawin natin uli no. Dahil itong mga LED na mga ilaw ay nare-repair siya no. Madali lang siyang i-repair no. So ito yung ano natin, ito yung power natin. Ano na yan live na yan, may power na yan. Yan. So i-check natin yung voltage dito sa saksakan natin. Yan, makita natin. Yan o, 220 volts. So, iti-testing natin dito itong mga valve natin. So, wala. So, wala. Hindi siya umiilaw. Ito. So, wala rin. Hindi rin dito siya umiilaw. Ito yata yung umiilaw ng ano natin. So ito okay to. Umiilaw siya. So hindi na natin. Hiwalay na natin to. So ito yung dalawang hindi umiilaw no. So ito, CFL. Huwag na natin ano ito dahil mahirap i-repair ito no. Hindi natin kabisado paano i-repair ito dahil may mga marami itong ano sa ilalim. So natin ano na. Pero hindi na rin to umiilaw itong CFL na to. Yan o. So wala. Hindi siya umiilaw. Mag-DIY tayo ngayon ng mga LED bulb. Ito yung ano. Umiilaw pa ito. Kumukurap-kurap. No? Yan o. So ito yung dalawa ang ano. Ito yung dalawa ang ano. Titignan natin. So para mabuksan natin to. Pagbukas natin dito, anuhin na lang natin to siya ng ano no. Ito. Dito sa gilid. Yan o. Ganyanin lang natin to dito sa gilid. No? Gamit lang kayo ng ano, pantusok. Pero ingat lang pag nagtutusok na kayo dahil medyo matigas to nakadikit lang kasi to dito So ganyan tuklapin natin at makita natin yung mga valve doon sa loob. Yun. Tuklap na. Ayan po yung dikit sa ilalim. Ayun. Kita natin dito sa ilalim. Ayan o. So ito po yung ano niya. Pinaka-connection niya. Itong isang lead dito, ito itim na. No? Yung LED niya itim na. So, ibig sabihin, probably yan na yung may sira dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meron siyang 8 na LED. So 8. So yung isa, sira na no. So ito yung ano, ito yung cause na hindi siya umiilaw. Tingnan natin. Saksak natin ulit doon. Bigla siyang umilaw oh. Dalawa yung hindi umiilaw pala. Dalawa no. Ito at saka ito. Ayun. So, anuhin lang natin yung dalawa na yan. So, tanggalin muna natin. Ano muna tayo, no? Medyo parang nabulag ako. Hindi ko makita. Ang birang lakas ng ilaw. So, may natin dito. Itong isa naman dito, mayroon na rin konting itim, no? So, tsaka dalawa. So, tanggalin na natin ito, no? Ayan, tanggal na. Yan, no? Tanggal na siya. Yun o. Mayroon siyang ano sa gitna. Mayroon siyang distansya sa gitna. Distansya siya. Tsaka isama na rin natin itong isa dito dahil hindi na rin ito umiilaw eh. So ito po yung nakuha natin. Itong LED niya. Yan. Kutin natin. So dalawa yung LED ang ano na siya, open. So ngayon, tatanggalin lang natin, lalagyan natin ano. Tapos bali i-jumper lang natin to no. Kasi wala man tayong pampalit ng LED. So i-jumper lang natin to. So ang gagawin natin dito ay hinangan lang natin to siya dito no. Hinang lang ganun. So, dito din. Yan.
Maraming paraan paano mo ma-jumper ito. Pwede ka gamit ng maliit na wire, ganon. Tapos dito, pero sa atin, hinangan na, diretsuin na natin ang hinang. Patakan natin ng kaunting soldering lead dito. Soldering iron. Yan, ganyan lang po yung paghinang natin. Pero kung may LED kayo, pwede nyo siyang palitan. So, ganyan lang yung ginagawa natin, no? Parang gina-jumper lang natin. Pinagdikit lang natin yung connection niya. At, so ingat lang pag sulda, baka mapasok. So, ito na po yung nagawa natin. Ayan. So, ganyan na po yun, no? So, ngayon, testing natin. May ilaw na ba? Yan, nilagay na natin dito sa socket. Pusok. Yun, may ilaw na siya. O, di ba? So, ganun lang kabilis pag grabe, liwanag. Nakakasilaw siya. Yan. So, yan. Umiilaw na yung isa. So, ito na naman yung isang gagawin natin. Yan. So, ibalik na lang natin ng dikit ito. At, yun, magagamit na uli. Kaya pag bubili kayo ng mga bulb ngayon, dapat mas maganda pag bibilhin nyo itong mga ganito. May mga LED. Kasi, nare-repair pa siya. Mabilis lang siyang i-repair. Ganun lang ang gagawin, no? Ayan, naibalik ko na. So, hindi ko na nilagyan ng pandikit kasi masikip naman siya, oh. So, titignan na lang natin kung gaano katagal ito gagamitin pag na-repair na natin. Pero, nabawasan ito ng 2 LED, no? Ayan. Ganyan pong itsura niya sa loob, no? So, makita natin na mayroon siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 na LED. May mga number pa yung LED, no? So, mukhang mga okay naman. Testing muna natin kung ilan yung mga voltahe niya, no? Kung may voltahe ba siya. Umiilaw siya. Ayan, umiilaw siya. Kita nyo ba umiilaw yung LED? Ayan. Yun, umiilaw siya. Yun, umiilaw siya. Pwede siya umiilaw. So, hindi siya umiilaw, no? So, mayroon siyang hindi umiilaw. Yan. Tumilaw siya. Umiilaw. So, 2 yung hindi umiilaw, no? So, umiilaw siya. So, yung number 13 yung hindi umiilaw, no? So, ganun.
Jumperin natin yung number 13 na yan. Tatanggalin na natin yung lead ng number 13, no? Tatanggalin na natin. I-jumper natin to. So, ganun din gagawin natin. I-jumper natin yan. Gamit tayo ng soldering. Solda lang natin yan. So, susolda natin to. Ito, no? So, yun na pinasolda natin, no? So, try natin. Ilaw na siya. Successful na naman. So, successful na naman. At yun na nga. Napakaganda pala pag mga LED yung ilaw mo, no? Dahil nare-repair siya. Pag wala siya yung takip, ang liwanag. Grabe. Nakakasilaw siya. Kaya siguro nilagyan nila ng takip para kahit paano humihina siya. Kasi pag walang takip, sobrang liwanag niya. Oh, grabe. Nakakasilaw pag walang takip. So, akin lagyan ng takip. Okay. So, ganun lang, no? So, ngayon, balik na natin yung takip at lalagyan lang natin ito kasi mukhang hindi na to siya maano, no? So, lalagyan na lang natin to ng glue gun. Gamitan natin siya ng glue gun para maibalik natin. Siya na ibalik na natin, no? So, glue gun na natin yan. So, mahina na yung ilaw niya. Pag wala siyang takip, grabe. Grabe ang ilaw niya.